Ayoko na po sa kanya kasi bad trip po. Eh di bakit hindi mo siya ng toothbrush? Eh kahit ano pong pagsasabi po sa kanya, hindi niya po ginagawa. Pakikwento man, bakit 3 months ka nagligawan? Nung kinasal kayo, after 3 days, naghiwalay. Anong nangyari? Nung 3 months po, nakilala ko po siya sa Facebook po. Tapos nalaman po niya yung bahay po namin. Tapos lagi na lang po siya doon pumupunta. Ayaw niya po akong tigilan. Tapos Ibig sabihin talaga sinusuyo ka niya. Opo. Okay lang yun. Opo. Tapos pinakilala niya po ako sa pamilya niya. Tapos yun po, yung pamilya niya talagang yung Porsigido. porsigido na asawain ako ng nila yung Anak nila. anak po nila, tapos namanikan po sila. Bago po ako nagdesisyon po, nag-usap muna kami ng mga pamilya ko na talagang magdedesisyon na makipag-asawa po. Kasi nasa tamang edad na po ako eh. Tama Gusto nga. ko rin- Ilang taon na po kayo noon nung nagpakasal kayo? 29 po. Nasa 30. tamang edad. Kinasal po kami ng November 24, 25 po. Tapos, nag-iwalay po kami ng January 24. Nagdesisyon na po ako makipag-iwalay po sa kanya, Dahil? sir. Kasi nananakit po siya. Ayun. Ano po? Pinugbog niya po ako. Bukod pa sa pananakit, siyempre dapat isang dahilan yan para umatras ka nga talaga. Tsaka, hindi po kasi siya mapalinis, sir eh. Hindi ma... Ayoko na po sa kanya kasi bad breath po. Ah, Hindi po siya mapalinis. Yan. Tapos, Hindi siya- mapagmura po. Sick po kasama. bakit ibig sabihin mapagmura kaya masama yung hininga? Opo. O talaga masama, bad breath? Eh di bakit hindi mo siya ng toothbrush para mag-toothbrush yan? Napakadali lang noon. Eh kahit ano pong pagsasabi po sa kanya, hindi niya po ginagawa. Minsan sa pilitan niya po akong ginagalaw po eh, kahit walang ligo. Hindi naligo. So hindi nagtutoothbrush, hindi pa naliligo. Baka gawa-gawa mo lang yan, ma'am, para gusto mo lang talaga makakaras. Hindi po, ginagalaw niya po ako na sa pilitan po. Eh, Kahit bawal tulog yun. na po ako. Mga mister, kahit nakasal kayo sa inyong asawa, pag ayaw po ni misis, huwag niyo pong pilitin. Hindi Kayo po yung nagsashampoo. Teka muna, hindi tututbrush, hindi Hindi nagsashampoo, nagsashampoo, opo. hindi naliligo. Opo. Eh, sabi mo hindi naligo, paano siya mag-shampoo kung hindi siya naligo? Madalang po siya maligo, sir. Madalang. Madalang na. Tapos, hindi pang shampoo. Opo. Nagsasabon naman. Minsan, nung naligo siya sa amin, di siya nagsasabon eh. Di siya nagsashampoo. Doon ako na-turn off, sir. Tapos naghihilod, hindi siya naghihilod. Di po, basta ligo lang. Yun Ay, lang. buhos ng tubig. Opo. Walang shampoo, walang sabon, walang hilod. Naunsa naman eh. Tapos huwag ka nag-toothbrush, bakit di nagagamit ng toothpaste? Tapos toxic po kasama, kaya ayoko na rin po. Sobra naman. Nakaka-trauma po. Bakit naman sinisiraan mo lang? Hindi po, sir. Pero ang pananakit palagay ko yun talaga ang the last straw Meron po akong sir. that broke the camel's back, ika nga. Kasi yung mga hindi naliligo, medyo secondary na lang yun. Ang pinakamatindi dyan yung nananakit. Opo. Of course, yung hygiene, kailangan din yan. Dahil kung hindi, turn off nga yan, meron ka talaga mga miss magpaghiwalay, kung matigas sa ulo, tayo magbalinis sa katawan. Papasukin, si Mr. Roger Cosme ay isang fruit vendor. Ayan. Oh, malinis naman si Sir. Nakapumada pa, sir. Oh, kayo na po maging testigo mga netizen. Ito bang tipong hindi nagsashampoo, hindi naliligo, o hindi nagsasabon? Sir, sabi hindi ka naliligo. Ay, hindi po totoo yan, sir. Tapos bad breath ka raw, sir. Hindi naman po, lagi naman po akong nagtutubrush. Tapos hindi ka naghihilod, hindi ka nagsashampoo. Tapos nananakit ka pa. Kahit minsan po, hindi ko po yan sinaktan, sir, kahit minsan. Mali po yung mga pinagsasabi niyo po yan. Sinakal niya po ako, sir. Ginudgod niya po ako sa limon, sir. Tapos kinaladkad niya po ako. Gusto niyang dalhin ako sa kamag-anak niya. Ang ginawa ko po, umawak po ako sa poste para makabitaw po sa kanya. Nung nabitawan niya po ako, tumakbo po ako sa barangay para magsumbong po. May customer po kami nakakita na isa. Gusto ko siyang mag-witness, kaso sabi po ng babae, ayaw niya po mangialam. Papasalamat ako dun sa motor na tumulong po sa akin na dalhin ako sa sa barangay po. Okay. Kasi umiiyak po ako noon na tumatakbo po. Tapos pagdating ko po dun sa barangay, pinicturean po nila yung mga pasako po. Patay. Kasi iyak po ako ng iyak. Mga ilang minuto, sumunod po siya. Imbes na siya lang po yung sumunod, nagulat po kami, buong angka niya yung kasama po niya. Hindi naman totoo yung sinasabi niya, Sir Rapi. May evidence sa barangay po. Hindi po, Sir Rapi. Yung pong pasang sinasabi niya po, Sir Rapi, pinagsasaksak niya po yung prutas, Sir Rapi po, yung
kaya po hinawakan yung kamay niya po yung hinawakan ko. Hindi Bakit po niya, siya ba't niya sinasaksak yung mga paninda? dahil po daw sa, dahil kita po namin sa protasan, yung kita, kulang pa yung binigay ko po sa kanya. Kayo po, ano sa tingin yung dahilan kung bakit ganito kayo ngayon? Unang-una po sa lahat, Sir Rafi, nung una po kaming kakasal, time na yun na 25, November 25, nung tanghalian, katapos na po yung kainan. Tapos, dahil may pasabit doon sa Ninang Ninong. Ay, pera. Pera po, Pasabit ng opo. pera, oh. Pangbabayad po sa catering. Okay. Yun po, yung kukunin ko sa kanya dahil binigay ko po yun yung namin sa Yung sinasabit-sabit Opo, yung sa sabit-sabit. bride and groom. Opo, Magkano inabot? 91,000 po. Wow! At saka mga guests nandoon. Opo. Okay. Ano na yan sa 91,000? Opo, tas yung babayadan po namin sa catering, maabot po nga ng 65, ganon. Ayaw niya pong ibigay yung pira. Meron pang titira, 26,000 pa. Kaso lang po, Sir Rafi, ayaw niyang ibigay, ayaw niyang bayadan yung catering. Sa kanya lang Ayaw ikaw mong ang aminin lahat. ikaw magbabayad yan, sabi niya po sa akin. Wala Ano, akong, po sabi, pira wala lang. akong sinabing ganyan. Huwag kang Okay, sinungaling. ma'am, saan napunta yung 91,000? Wala po sa 91,000 po yun. Nasa 89 po. 89, sige, opo. 89. Pinambayad po namin ng ng catering po. Tapos sa Cater na ba yan? Ano Opo, pala? catering. catering. Tapos yung sinasabi niya na ayaw ko ibigay, kabaliktaran po yun, sir. Siya yung, inaagaw niya yung pera sa akin. Mula sa bahay namin, hanggang sa, dinala niya ako sa lugar po nila, sa barangay po nila, inaagaw niya yung pera sa akin. Nabayaran pa ng catering, sabi Opo, mo. binayaran. Opo, Ako hindi, kasi po kasi, pinilit po namin si Rapid. Huwag kang sinungaling, dahil sinungaling ka. tinusok niya po yung mata ko dahil ayaw niya ibigay yung pirang, Hindi yung yan totoo, pambayad sa sir. catering, Hindi So, meron pang 24,000. Saan napunta yung Oo, yun po 24,000? yung pinanggastos po namin. Hindi ko Mata tinusok yung mata mo, niya, ah. sir. Sinampal ko siya kasi mismo sinampal, nakarinig hindi ang sinampal. tita ko, nanay ko, minura-mura niya ako, sir. Yung mismong kasal. Kasi, Huwag mong sabihin, isa huwag pa, mong inaagaw niya yung pera sa akin, sir. Kasi yung pera na yon, babae talaga ang maghahawak noon. Kita After dahil ng hindi ka kasal na, ko, sir, dinala niya na ako sa kanila. Sinabi niya sa akin, kalimutan ko na daw yung nanay ko. Hayaan ko na daw. Ay, Yun ang pwede. sabi. Ikaw ay nagdadalang tao, Opo. ngayong 4 months, hindi gusto mo makipaghiwalay sa kanya. Eh, paano na po yung baby? Pag namulat ang kanya mata, wala siya makikita ang tatay. Ayoko na po, sir, kasi trauma na lang po yung nararamdaman ko sa kanya. Tapos nananakit po siya. Sa kama po, sa pilitan niya po akong ginagalaw, sir. Grabe ka naman. No, Bawal po yun, sir. Ha? Okay, Ronald, kami- kahit na kasintahan mo, misis mo, live-in partner mo, pag umayaw yung isang babae, hindi mo pwedeng pilitin dahil kapag pinilit mo, rape po yun. Opo, sir, pero Pag punersa mo, ginagawa rape yun, sir. mismong underwear ko pa, grabe ka tinatanggal mo. Kahit tulog ako, pagdating mo sa bahay, ganun ang ginagawa mo. Inaamin ko, sir, yung paninda namin na pakuan, tas milon, sinira ko po, totoo yan. dahil sa pera. Inaamin ko. Ay, ba't yung sinira mo? Kasi po, nung gabing yon, ang ayaw ko po sa kanya, maliit kasi yung tirahan po namin eh. Nandoon lahat yung kapatid niya, mga asawa ng kapatid niya, kuya niya, nandoon yung dalawang magulang niya. Ang ayaw ko po sa kanya, minumura-mura niya po ako sa harap ng pamilya niya. Sobrahan yung Pinapahiya niya po ako. Yun ang dahilan, nagsumbong ako sa barangay. Alam nila yan, kaya hindi ka makapag-ano. Pero ma'am, next time, kung meron pa kayong galit sa kanya, huwag naman po yung prutas. Yung prutas, grasya po yun. Opo, Pangit alam naman ko po yung mali gigibayin mo yun, yung sir. prutas at Kaya yan doon po ko ay po na ano pera yung din init po ng- yun. Parang sinira mo na rin yung pera. Dahil siyempre, pag naibenta yun, pera ang kapalit noon. Opo, sir. Dapat hindi Alam niyo ulitin ko yun. po, mali po yun, sir. Mali Pero, po yun. Oh. Chairman, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Idol. Kilala niyo po ba itong si Janet Cosme at saka Roger Cosme? Opo, kilala ko yung si Janet. Malapit na kamag-anak ko po yan, sir. Sino po may problema? Anong nangyari, Chairman? Pinagawa niyan, Sir, Sir Idol, nung diba, pagkatapos ng kasal, siyempre yung lalaki, dinala na yung asawa niya sa bahay nila. Hmm. Tapos mga 1 AM ng madaling araw, Hmm. nagwalk nga kami kasi nagpunta sila rito sa barangay namin, sa barangay hall, Okay. na ang pinagawayan daw, yun ang sinabi rito sa amin, na gusto na ng lalaki na matulog na silang dalawa, yung babae na pupunta din naman pa ron sa mga bisita niya. Inuuna pa raw yung bisita kaysa yung asawa, sir. Imbis na mag-honeymoon, mas Opo, sir. ginusto ni babae, makipag-inuman mo na sa tropa. Opo, sir. Sino po yung kainuman niyang tropa, Chairman? Yung bisita raw ng babae, Ano po yung mga lalaki, mga babae? Ano po yun? kumbo yata yun, sir, yung sinabi nila Lalaki dito. po, sir. Lalaki? Lalaki. Lalaki po, sir. Basta sila nang nakakalam nun, sir. Okay. So,
ma'am, Mga bakla po. Okay, sige, regardless pati mga lalaki. So bakit mas gusto niyo pa po, ma'am, makipag-inuman dito sa mga kalalakihan kaysa makipag-honeymoon kay mister? Kasi bisman ko po yun eh. Galing po Maynila. Taga dito po mga yun. Ma'am, kahit na galing pa sa Jupiter, sa Pluto, honeymoon niyo po yan. Yan ang po Opo. pinaka-importante Kaso right after the wedding. uwi na po sana sila nung araw na yun. Eh, di ba pwede man makanta yung kinabukasan ng umaga? Opo. Kaso ito naman, pinipilit niya na mag-inuman dun sa bahay nila mismo. Dun sa